Let's pray. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Napakabuti mo, Panginoon. Dakila ka at makapangyarihan. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay dinala mo sa iyong bahay-sambahan upang makarinig, Panginoon, ng inyong mga salita. Patawarin mo kami kung kami po ay may nagawang kasalanan. Linisin mo ang aming puso. Pumasok ka sa aming buhay at pangunahan mo kami ng iyong karunungan at kapuspusan ng iyong banal na Espiritu Santo. Salamat po, Panginoon. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Ayan, salamat. Praise God. So, ngayong umaga, napakadali at simpleng pamamaraan ang ating susundin at gagawin para tayo ay magkaroon ng masaganang ani. The abundance harvest. Isang masaganang harvest pag-aani. Praise God. Ang tanong, nagtatanim ba kayo? Nagtatanim ba kayo? Paano tayo makapag-ani? Hindi naman tayo nagtatanim. Pakahirap po magtanim. Kaya dapat, mula pa noon, ang prinsipyo ng Bible ay, di ba? Dapat matuto tayong magtanim. Nung si Adan at Eva nagkasala, pinaalis sila ng Panginoon sa Garden of Eden na kung saan kumpleto ang kanilang pangangailangan. At sila ay pinaalis doon at binigay sa kanila ang lupain ng Nod. At sabi ng Panginoon, doon kayo magtanim para sa inyong ikabubuhay. Mahalaga po yung pagtatanim. Sapagkat nagtatanim, sigurado po yan, meron tayong aanihin. Purihin ang Panginoon. The abundance harvest. Praise God. Parang sa panahon natin ngayon, di na natin alam kung paano ang magtanim. Sabi ng awit, magtanim hindi. Magtanim hindi biro, sa cellphone nakaupo. Di man lang makatayo, palaging nakayuko. Cellphone kasi, no? Doon tayo nagtatanim ng oras at panahon natin sa cellphone. Praise God. So, purihin ang Diyos. At katulad ng sinabi ko kanina, isang simpleng bagay at pamamaraan para tayo ay pagpalain ng ating Panginoon. Dito po sa Genesis chapter 26, verse 12 hanggang 13, napakaganda po ng kasaysayang ito na maaari po nating pamarisan, maaari nating gawing halimbawa ang buhay po ni Isaac. Si Isaac po ay pang 4th generation. Una, si Adan tsaka si Eva. Pangalawa, sino? Si Noah. Pangatlo, si Abraham. Si Abraham yung tatay ni Isaac at yung pang-apat ay si Isaac. Makita po natin yon. Kaya pang-apat na henerasyon. Tandaan po natin kahit pang ilang henerasyon. Kasi ang pangako ng Diyos ay hindi lumiliban. Ang pangako ng Diyos hindi nagbabago. Tayo lang yung nagbabago eh. Tayo lang yung lumiliban. Kaya kung ano po yung nangyayari sa buhay natin, wala tayong dapat sisihin. Tayo.
Kasi ang Diyos ay hindi nagbabago. Tayo lang ang nagbabago sa buhay natin. Kaya kapag mayroong pagkakamali, sisi at baguhin natin. Punta tayo lagi sa salita ng Panginoon. Pakaganda po nito, sabi dito sa verse 12. At si Isaac ay naghasik. Sabay-sabay. At si Isaac ay naghasik. No. Ano yung hinasik niya? Ano yung hinasik niya? Ha? Nagasik siya sa lupain yun at umani siya sa taong yaon ng makaisang daang ibayo. Pinagpala siya ng Panginoon. Praise God. No? Pag nagasik tayo, kung ano yung sinasabi, yun yung ating gagawin. No? Dapat sumunod tayo palagi sa mga protocol o panuntunan. Kung ano yung procedure, kung ano yung dapat gawin sa panahon ng paghahasik, yun ang ating gagawin. At malinaw na ito ay itinuturo sa atin ng Bible, Biblia. Praise God. Kung basahin natin ang chapter 26 verse 1, ganito yung mababasa natin. No? Tingnan natin. Chapter 26 verse 1. Meron yan. Nang magkaroon ng tagutom sa lupaing, bukod sa unang tagutom na nangyayari noong araw ni Abraham. Yan, binabanggit na agad yan si Abraham. No? So, ibig sabihin, yung crisis or crisis, hindi yan bago sa atin. No? Yung mga tagutom, hindi yan bago sa atin. No? Dumarating yan. Katulad na nangyari nung kapanahonan ni Abraham, dumating din sa kapanahonan ni Isaac. Tagutom. Kaya hindi po tayo dapat mabigla. No? Kung mayroong mga tagutom na nagaganap, dahil ito ay history sa Biblia. But lagi natin tandaan na sa panahon, no, dito sa pagkakataong ito, matindi ang pagsubok kay Abraham. Kasi umalis na sila doon sa kanilang lugar at naglakbay sila para hanapin ang kalooban ng Diyos. Naglakbay sila upang hanapin ang kalooban ng Panginoon, dala-dala nila ang kanilang pananampalataya. Amen. Praise God. At dito ay nagkaroon ng tagutom. Walang makain. Lagi nating tandaan, ang Diyos ay nangungusap sa panahon ng pagsubok. Diyan pa ba kayo? Praise God. Okay. Sabihin natin, salamat sa Panginoon, pinagpala ako. Talagang napakabuti ng Diyos. Pero pagdating ng pagsubok, ano masasabi natin? Lord, bakit? Bakit ganun, Lord? Nabuo sa isip ni Isaac. Nangyayari na yan eh. At tinuruan ako ng aking tatay na kapag mangyari ang mga bagay na yan, ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Hindi nagkukulang. Tutulungan niya ako. At sa pagkakataong ito, kinausap nga siya ng Panginoon. Binigyan siya ng advice. Ito yung gawin mo. Kaya kapag mayroong pagsubok, magbasa tayo ng buksan natin yung ating mga cellphone to. Hallelujah. Praise God. Buksan natin yung ating mga Biblia kasi doon magbibigay ng instruction ang ating Panginoon. Ituturo niya sa atin through His Word sa pamamagitan ng kanyang mga salita ang mga bagay na dapat nating
sabihin. Hindi yung kapag mayroon tayong problema, puro problema. Pastor, mag-resign na ako. Pastor, ayaw ko na niyan. Saan ka nagre-resign? Saan ka umayaw? Ayaw mong lumago? Ayaw mong tumibay? Ayaw mong tumatag? Tatakbo ka? Lalayo ka? Aalis ka? Saan ka pupunta? As a mature Christian, dapat ganun ang ating pag-iisip. Dumaranas tayo ng pagsubok. Sabi ka na ng memory verse ni Albert. Kapag napagtagumpayan yung pagsubok na yan, tatanggap kayo ng pagpapala. Lalago ang ating spiritual na buhay. Magmamature tayo sa ating pananampalataya. Huwag kang pumunta sa Ehipto. Mananatili ka sa lupaing aking sasabihin sa iyo. Ang plano na kasi ni Isaac na pumunta sa Ehipto, katulad ng ginawa ng kanyang tatay. Kaya sinabi sa kanya ng Diyos, huwag kang pumunta doon. Sundin mo ang aking sasabihin. Pakinggan mo ang aking sasabihin. Next. Ano sabi ng Panginoon? Mananatili ka sa lupaing ito. Ano yung lupaing iyon? Ano yung lupain yun? In church. Kapag may problema, mananatili tayo sa church. Ipagpatuloy natin ang ating mga natutunan sa Diyos. Palaguin natin ang ating pananampalataya. Matuto tayong tumanggap sa ating mga pagkakamali dahil ito ay tinutuwid tayo ng Diyos. Di ba sabi ng Hebreo chapter 12, sinong magulang ang hindi pinapalo yung anak? At ang pagpapalo ng magulang ay hindi para sa ikasasama ng anak. Tinutuwid niya, pinapalo niya para maipakita ang kanyang love, pagmamahal. Nung panahon pa namin yon, pwede mong paluin ang anak mo. Pero ngayon, hindi na. Kasi pag mayroong nakita na pinalo mo, katunayan, makukulong ka. Huwag kang pumunta. Huwag mong sundin si Satanas. Mapasok lang naman yan kapag may problema ka. Kinukuloy ka lang niyan dahil ayaw niyang lumago ka sa Panginoon. Kaya itong mga taong nagsasabi, pag magkaroon ng problema, ayaw na, aalis na, sige, bahala kayo. Paalam lang kayo. Buti nga itong church natin eh. Iiwanan natin. Babalikan natin, nandito pa rin. Saan pa ba kayo nakakakita ng ganyan? Huwag kang pumunta. Huwag mo sundin si Satanas. Doon ka tumira sa Gerar. Praise God. Alam niyo ba yung lugar ng Gerar? Kung titignan ninyo ang Atlas Bible, katabi po yan ng Sodom at Gomorrah. Ang lupa doon ay hindi mataba. May mga tubig doon, may mga bukal pero napakalalim. Kailangan mo hukayin. Intindihan niyo pa ba yan, mga kapatid? Tinirahan niya ni Abraham. May mga balon na hinukay doon, ang tatay ni Isaac. At siya'y nakarating doon. Marahil noong mga time na yon, si Isaac ay maliit pa. Pero hindi bago sa kanya ang lugar na yon. Kaya alam niya.
mabato, hindi mataba ang lupa. Pero dahil sa sinabi ng Diyos, huwag kang umalis, mananatili ka dyan. Ang napakaganda pang pangako ng Diyos dito, ito. At ikaw ay aking pagpapalain, sapagkat sa iyo at sa iyong lahi ay ibibigay ko lahat ng lupain ito. Yung pa sabi niya, pararamihin ko ang iyong lahi na gaya ng bituin sa langit. At ibibigay ko sa iyo ang lupaing ito, lahat ng binhi, ang lahat ng lupain ito ay pagpapalain ko upang lahat ng bansa sa lupa sa pamamagitan ng iyong binhi. Upang ang lahat ng lahi sa ibabaw ng lupang ito ay pagpapalain ko. Katulad ng pagpapala na ginawa ko sa iyong mga magulang. Tandaan po natin mga kapatid, ang paglilingkod natin sa Panginoon, hindi lamang ngayon. Kasama dito ang mga susunod na henerasyon. Kaya dapat tayong mga parents, tayong mga magulang, magpapakalalim tayo sa katuruan ng Diyos. Magpapakalalim tayo sa sinasabi ng Biblia para ito yung ating maipamulat sa ating mga anak. Kasi kapag ang ating mga anak ay mulat sila, bukas ang kanilang puso at nakikita nila ang kapangyarihan ng Diyos, hindi sila mahirap turuan. Katulad ni Isaac. Hindi siya nagrereklamo. Taggutom, walang ulan. Magtatanim ka? Sige nga kung kayo kaya. Summer, walang mabili sa palengke, walang pagkain. Sasabihin sa'yo, oy, magtanim ka. Gagawin mo kaya? Kaya minsan itong mga batang ito, para bagang ang turo at aral na sinasabi sa kanila, ang tingin nila napakasama na. Parang ang isip nila, Pastor, pinapakialaman mo buhay namin na. Hindi nila alam na ang lahat ng katuruan ito ay para sa ikabubuti. Nilang lahat. Hayaan mo na yung ayaw magpaturo. Ayaw magpaturo yan eh. Hayaan mo na yung ayaw makinig. Ayaw makinig yun eh. Pero dapat tayo, teachable heart tayo. At lagi tayo nakikinig kung ano ang sinasabi ng Diyos. Magtanim ka. Tagtuyot. Taghirap. Ano ginawa ni Isaac? Nagtanim ba ka agad? Yes. Nagtanim siya sa tuyong lupa. Alam niyo po yung ating mga puso na napakatigas. Yung para bagang hindi na kayang baliin, hindi na kayang yung ating mga isip para bagang nakapokus na doon sa mga material na bagay. Dapat yan, madiligan lagi ng salita ng Diyos. Nagtanim siya. Nagtanim sa tigang na lupa. Ano ang kailangan kapag nagtanim ka sa tigang na lupa? Sige mga tauhan ko, pag umaga, pag umihi kayo, dito kayo umihi. Yun ba yun? Pagkatapos siya magtanim, naghukay siya. Amen. Sabihin nga natin, wisdom. Hindi mo nasabi rito na sinabi sa kanya ng Diyos na maghukay ka, pero dahil si Isaac ay mayroong open ang kanyang mind at heart sa salita ng Diyos,
Ito yung wisdom na binigay sa kanya ng Panginoon. Siyang nagturo sa kanya kung ano ang kanyang dapat na gagawin. Pagkatapos niya magtanim, alam niya na mga pananim na ito ay hindi mabubuhay kung walang tubig. Anong ginawa? Siya'y naghukay ng balon. Ang paghukay ng balon, nung kapanahonan yun, napakahirap. Praise God. Pero dahil sa katotohanan na sinabi ng Diyos kay Abraham na ito ang gagawin mo, sa madaling salita, kasama ni Abraham ang Diyos. Amen. Kasama niya ang Diyos, at kung kasama niya ang Diyos mismo na kasama niya ang siyang magtuturo sa lahat ng kanyang mga gagawin. Sandaling paghuhukay. Ang sabi sa Biblia, siya ay nakatagpo ng napakalakas na bukal. Minsan, napakalungkot. Mga Kristiyano tayo, mga anak tayo ng Diyos, at sinasabi sa atin ng Panginoon ang mga bagay na dapat natin gawin dahil sa mahirap, anong ginagawa natin? Pastor, ang hirap naman yan. Hindi ko kaya yan. Ang hirap. Ano kaya mo? Pag sinabing mahirap, ayaw na natin. Ang paghukay ng balon noon, hindi madali. Hindi katulad ngayon na may mga drilling. Di makina, bubutasan lang yan eh. Maya-maya may tubig na. Mano-mano ang paghukay nila. Mahirap. At habang naghuhukay sila sa palaran, patsambahan. Yun ba yung nasa isip ni Isaac? Lagi mong tandaan, unang hakbang na ginawa mo ang kagustuhan ng Diyos. Ano man ang iyong pangangailangan, God is always provider. God is always provide. Walang mga detektor noon katulad ng panahon ngayon. Bago sila maghukay ng mga tubig, may mga detektor yan. Dito, mano dito. No. Ang kanilang mga detektor noon ay napakatalas. Sigurado at effective. Ano yun? Pananampalataya. Relasyon nila sa Diyos. Kaya sila nagkaroon ng isang matatag, makatotohanan at matibay na pananampalataya through relation. Our God. Kung matibay at matatag ang iyong relasyon sa Diyos, ang relasyon mong yan, ang gagamitin ng Panginoon upang ang pananampalataya na nanggagaling sa Diyos mismo, ang siyang magtuturo sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Sabihin mo ng salita, perfect. Di ba perfect yung pagkahukay ni Isaac? Dahil siya ay nakatagpo ng isang malakas na bukal. Isa katotohanan yan. Ginamit lang ng Panginoon ang kamay ni Isaac. Kaya yung mga kamay natin, gamitin natin yan. Kasama ng ating pananampalataya. Huwag mong gamitin yung kamay mo, kadudut-dut mo lang umaga hanggang gabi. Makaupo lang ng konti, taas ang paa, dut-dut. Kaya kuminsan, kahit tulog na, nakaganoon pa rin. Ano ba itong taong ito, nagpapiano?
Ayaw nating tigilan. Ayaw nating paawat. Ayaw nating makinig. Ayaw nating sumunod. Kasi wala tayong matatag na relasyon sa Diyos. At dahil sa kawalang relasyon sa Panginoon, wala tayong pananampalataya. Yun ang puhunan ni Isaac nung siya'y umalis doon sa kanilang lugar at maglakbay. Praise God. Naglakbay siya kasama ang kanyang relasyon sa Diyos at ang kanyang pananampalataya. Praise God. Yan, salamat Mr. RG. Medyo pinalaki ninyo. Mga kapatid, kabilang mata na lang ang nakakabasa sa akin. Medyo malabo pa. Kasi ito, hindi na talaga makabasa. Now, naka-schedule ito na operahan sa October 11. Sana nga ma-opera na. Kaya medyo hirap ako sa pagbabasa. Sana naman mayroong isang bagong tatayo dito sa pulpitong ito at mangangaral ng salita ng Diyos. Magbahagi ng salita ng Panginoon, pero ano ang ginagawa natin? Hallelujah. Tuloy. Humukay sa libis ang mga alipin ni Isaac at matapos roon ang isang at nakatagpo roon ng isang balon ng tubig na bumubukal. Hallelujah. Overflowing. Para bagang, di ba, nakakita ba kayo ng kumukulong tubig? Sinasalang nyo sa apoy? Ganun. Amen. Praise God. Magtanim ka. Ano ba kailangan mo? Ipoprovide ko. Parang yun ang sabi ng Diyos eh. Magtanim ka. Sundin mo ako. Kailan mo tubig? Magpo-provide ako. Next. Nakipagtalo ang mga pastol ng Gerar sa mga pastol ni Isaac na sinasabi, ang tubig ay amin. Yan. Ganun ang buhay ng Kristiyano. Kapag nakita ka ang pinagpapala, kapag nakikita ka ang sumasagana, hihilahin ka pababa. Pero dahil nga sa iyong matatag na relasyon sa Panginoon at totoong pananampalataya, hindi ka dapat matinag. Hindi ka dapat mag-alinlangan. Hindi ka dapat mangamba. Kasi hindi tao ang kakampi mo. Sino ang kakampi mo? Ang Diyos. Ang Diyos. Ayaw ko na dyan. Sino inayawan mo? Daming rason, daming katuwiran. Tumahimik ka na lang kaya't magbalot. Tapos kung saan ka na umalis. Amen. Ako, pastor, tinawag ng Diyos. Ano sabi ni Isaias chapter 6 nung tinawag ng Diyos si Isaias? Sabi ni Isaias, sabi ng Panginoon, sino ang aming ipapadala? Sabi ni Isaias, here I am, narito ako Panginoon, ako ang inyong ipapadala. Sige, sabi ng Diyos, humayo ka, mangaral ka. Praise God, yun ang trabaho natin, mangaral. Sabi mo sa katabi mo, mangaral ka. Praise God. Bilang Kristiyano kasi para hindi pa natin alam ang ating protocol sa Panginoon. Yung trabaho natin sa Panginoon. The whole duty. Yung ating buong katungkulan. To serve. To preach the gospel. To share love of God to one another.
ibahagi ang salita ng Diyos at dalhin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Akala mo ba yung mga pinaghihirapan mong yan? Yung mga pinag-uukulan mo ng mga taon, buwan, oras, minuto, akala mo ba madala mo sa langit yan? No! Hindi sa sinasabi kong hindi mo kailangan yan. Kaya nga ibinigay sa'yo ng Diyos yan dahil kailangan mo. Kaya kung sinagot at ginawa ng Diyos ang iyong request, dapat magiging agresibo ka lagi sa Diyos. Dahil ang blessing na tinatanggap mo ay hindi lang yung ngayong hawak mo. Pasasaganahin pa yan. Pabubukalin ng Panginoon ang mga pagpapala na dumarating sa buhay mo. Ang sabi ni Isaiah chapter 49, kapag sinunod niyo ako, darating sa inyo ang pagpapala, katulad ng pagdating ng alon sa dalampasigan. Hindi nabibilang. Praise God. Ngayon pa lang, kunti pala yung blessing mo, talagang parang gusto mo nang tumalikod sa Diyos. Parang gusto mo nang umayaw sa Panginoon. Right? Magbalot ka na lang kaya. Tahimik na lang, magbalot ka na. Tapos sabihin mo, sorry, hindi ko kayo tinataboy, mga kapatid. Isaiah, chapter 6. Ang sabi ng Panginoon, sino ipapadala? Ang sabi ng Diyos doon, sabi ni Isaiah, Guristay, kailan Panginoon? Sabi ng Diyos, hanggang may tao. Hanggang yung mga bahay may nakatira. Huwag ka nang mangaral kapag wala ka na makitang tao. Alam niyo po ba sa panahon natin ngayon, no, ang pinagkabibisihan ni Satanas, yung mga leaders, yung mga elders. Yun yung pinpoint ni Satanas na lagi niyang. Kasi kapag wala nang leader, wala nang elder, sira na. Pero tandaan natin, mga kapatid, itong church na ito, nagsimula na walang leader at walang elders. Kaya nga gano'n na lang. Meeting kami ng mga kabataan noong Sabado. Inupin ko sa kanila. Praise God. At sila naman ay buong pagpakumbaba na nagsabi, opo, pastor. Gagawin po namin yan, pastor. Huwag na natin hintayin, bumaba pang Diyos dito sa gitna at magsabi sa atin. Hindi niya gagawin yun. Dadaan niya muna yan kay pastor. Praise God. Nawala na tuloy. No? Number 1. Basa. Yan, no? Kaya nyo bang pangawakan yan? Tagutom. Walang ulan. Sabi ng Diyos, magtanim ka. Tinawag ng Diyos, tinawag tayo ng Panginoon upang magtiwala sa kanyang mga pangako. May pangako ang Diyos. Nangako ang Panginoon. Anong sabi niya doon? Lahat ng bansa ay pagpapalain ko. At ang lupain ito ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga inapo, sa iyong lahi. Pagpapalain ko ang buong mundo, pagpapalain ko ang buong bansa. Alang-alang sa iyo. Dahil sa pangako ko sa iyong ama na si Abraham. Praise God, ang pangako ng Diyos na tinatamasa, tinatanggap natin ngayon. Hindi yan galing lang sa atin. Galing yan sa ating mga ninuno. Galing yan sa ating mga magulang na kung saan sila ay na-mold, sila ay nahubog, sila ay tinuruan ng salita ng Diyos. At ito ngayon ang katunayan.
Ito ang katotohanan ng mga katuruan na tinanggap nila ay narito ngayon ipinamumuhay natin at kung paano ang pangako ng Diyos na pagpapala at kasaganaan sa kanila ay mararanasan ng Silanganan Community Christian Church. Hallelujah! Sundin natin ang pangako ng Diyos. Dahil tinawag niya tayo na magtiwala. Magtiwala tayo sa Kanya. Dahil siya ay mayroong pangako. Praise God. Hallelujah. Nagtanim si Isaac, no, sa mga pagkakataon na napakaraming hadlang, circumstances. Praise God, tandaan po natin, pag sinabi ng Panginoon, whatever circumstances na makaharap natin, magtiwala tayo sa Diyos. Nagtanim siya. Baka mamaya, sabi ni Isaac, bakit pa natin itanim yun? Yung mga binhi na yun, bakit pa natin itanim? O sige na, pagiling mo na at kainin na lang natin. Minsan ganun ang mga prinsipyo ng mga demonyo. Yung mga unbeliever. Bakit ka pa maghihirap ng prayer? O. Kainin mo na lang yan. Wala ka pang hirap. Praise God. Ipinaalala kay Abraham o kay Isaac ang katapatan ng Diyos. Ipinapaalaala ng Panginoon kay Isaac ang kanyang katapatan. Praise God. Faithfulness. Sabihin nga natin faithfulness. Pag sinabi natin faithfulness, ano man ang sitwasyon, ano man ang kalagayan, mananatili kang tapat. Sabi ng Bible, ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. God's faithfulness, sabi niya rito. At pagsunod sa Diyos. Kung ano ang sinasabi ng Panginoon, praise God. No? What happened next? Now, kapag sinabi ng Panginoon, ganito yan, magtanim ka. Ano ang kasunod? Ano ang kasunod? May aanihin ka. Kasi, nagtanim ka. Ganun ka. No? Ganun ka makapangyarihan ng Diyos na tinanggap natin. Kapag sinabi niya, alam niya yung kasunod. Amen. Praise God. Alam mo yung kasunod na mangyayari, kaganapan sa buhay mo. Minsan parang karamihan sa mga kabataan natin ngayon, napakaliit na ng kanilang mundo. Bakit? Tingnan niyo mga kabataan natin ngayon. Papuntahin mo sa Makati. Hindi makakabalik yon. Amen. Amen. Magtatanong na ano ba yung gagawin doon? Ano ba yung sasakyan doon? Ano ba yung lugar na yon? Ano ba yung... Kasi hanggat ipinupokus natin ang ating pansin, ang ating isipan sa mga bagay na walang saysay, tayo mismo ang nagiging dahilan para lumiit ang mundong ginagalawan natin. Imagine mo, pagising mo sa umaga, hahawak ka ng cellphone. Buti na nga lang dito sa Onesimo, may nagluluto. Pero alam niyo ba, kung hindi naka-assign ng pagluluto dito, lahat ng mga Onesimo magugutom yan. Gutom lahat yung mga yan. Kasi mayroong lulutuin, ayaw nilang
Magluto. Ano gusto nilang lutuin? Kaya ngayon mga extension wire, pinagtatanggal ko. Imagine mo, parang pancit yung loob ng kanilang kwarto. Nandun yung mga extension wire, nakadikit sa kanilang mga cellphone. Hala, sige. Praise God. Wala na. Sarado na ang isip at puso natin sa mga bagay na material. Pabulusok na ang buhay natin ngayon. Tandaan nyo yan. Kaya please lang, palawakin ninyo ang inyong mundo. Buksan natin ang ating isipan at puso. Hayaan natin na lumawak ang ating paningin. He was looking beyond. Doon, banda doon, doon pa. Doon pa, hindi dito. Na para yun na lang ang buhay mo. Pagkagabi, kakausapin mo girlfriend mo. Pagising sa umaga, mag-good morning ka sa kanya. Na para bagang wala ka ng panahon sa lahat ng bagay, kundi siya na lang lagi ang kausap mo. Allah, sige, go! Kaya kuminsan, hindi na tayo makuha sa tingin. Sabihin mo nga sa katabi mo, makuha ka sa tingin. Pero kuminsan, ano ba tingin-tingin mo? Praise God! Di ba simpleng mga katuruan lang at pag-uunawa ang hinihingi ng Diyos sa atin? Simpleng bagay papunta sa isang kagilagilalas na bagay na gagawin mo kapag sinunod mo, pinakinggan mo ang katuruan ng ating Panginoon. Hallelujah! Pinakita ng Diyos ang kanyang katapatan. At pagsunod, dahil ito ang gusto ng Diyos na gagawin sa buhay ni Isaac. Praise God. Number 2. He can bring abundance and increase in the most unlikely of place. No? Baka minsan, yung pagpapala, yung kasaganahan, doon kung minsan nagaganap. Doon kung minsan nagsisimula sa mga bagay na ayaw natin. Amen. Sa katotohanan lang, lahat tayo na nang dito, hindi natin ngayon gustong sumamba. Hello? Simba na naman? Prayer na naman? Babasa na naman ang salita? Ayaw natin. Ano gusto natin? Hindi ba ito ay nagpapakita ng kahabagan ng Diyos? Ng grasya at biyaya ng Diyos sa atin na kahit ayaw natin pumunta sa church at ina-adapt natin ng mabuti ang salita ng Diyos, pinapakinggan natin ng mabuti ang salita ng Diyos, ang mga bagay na ayaw natin gawin ay magiging pagpapala sa bawat isa sa atin. He can bring abundance and increase in the most unlikely place. Ayaw ni Isaac doon. Walang tubig, mabato, tagutom. Pero doon sa lugar na yun, siya'y pinagpala ng Diyos. Minsan, Sunday na lang tayo pupunta sa church. Pagpasok natin dyan sa gate, ang bigat pa ng paa natin. Parang may mga rugby yung sapatos. Na para bagang pumasok sa loob ng church, walang kasigla-sigla. Walang ka-joy-joy. Buti pa Sister Joyce. Laging Joyce.
Praise God. Purihin ang Diyos. Hindi niya gusto. Ayaw niya. Kaya nga gusto niyang bumaba sa Egypt eh. Kasi sa Egypt masagana. Pwede niya sabihin, Lord, di ba yung Egypt eh, nagiging mayaman yan? Oh? Mayamang lugar yan. Punta na lang ako doon. Pero sabi na pa, wag. Wag, sumunod ka. Pakinggan mo. Sundin mo. Pagpapalain kita. Praise God. Ano yung una? Sulat nyo. Sige, sulat nyo. We're called to trust in God's promise. Number 2, He can bring abundance and increase in the most unlikely places. Ayaw natin. Ayaw natin yung prayer. Ayaw natin yung Bible reading. Ano pa? Ayaw natin mapagsalitaan. Ayaw nating maturuan. Kasi gusto mo, puro cellphone na lang. Praise God. Di ka pa nasasawa dyan? Buti hindi makapagsalita yung cellphone mo, sasabihin sa'yo, sawang-sawa na ako sa pagmumukha mo. Hallelujah. Naku, ang matinding labanan sa mundong ito. Hirap, hirap. Dito sa mundong ito, talagang hirap. Walang madali dito. Amen? Mas madali lang kung matatag ang iyong relasyon sa Diyos at matibay ang iyong pananampalataya. Look at Isaac. Napakadali lang ng kanyang ginawa. Magtanim ka. Praise God. Hallelujah. Maghukay ka. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Hindi siya iniwanan ng Panginoon. Last. Number 3. Let us give thanks and honor to God, knowing that every good thing comes from Him. Matuto tayong magpasalamat lagi sa Panginoon. At sumunod, i-honor natin lagi ang Diyos. Sa usapan, kabinataan, i-honor mo ang Panginoon. Alam mo ba, Brad? Nung ako hindi pa nakakilala sa Panginoon, salbahe ako, luko-luko ako, lahat ng bisyo na sa akin, sugal, drugs, babae, ano pa man. Pero nung makilala ko ang Diyos, iba na ang buhay ko. Ino-honor mo ang Diyos sa buhay mo. Praise God. Pero napakalungkot sa panahon natin ngayon. Pag nag-usap, iba, nandito nga lang sa Urban Church eh. Tumalikod lang si Tita Eva at si Pastor. Iba na yung tugtugan. Iba na yung awitan. Lagi tayong magpasalamat at sumunod sa Diyos. Kapag yan ang ginagawa mo, maintindihan mo ng hawak mong pagpapala galing sa Kanya. Ang biyaya ng Diyos ay hindi mabibilang. Ang biyaya ng Diyos ay hindi nagkukulang. Ang biyaya ng Diyos ay nasa ating Panginoong Jesucristo. Praise God. Sulat po ninyo yan, tandaan ninyo. Ngayong linggo, ito yung inyong ipamumuhay. God's blessing are not limited by our circumstances. Diba napakaganda? Ang pagpapala ng Diyos ay walang limit. Kahit pa ito sa panahon ng circumstances. Problema, walang pera, walang boyfriend, walang girlfriend, walang cellphone, ano pa ba? Walang trabaho. Amen? Amen. Pwede po bang palakpakan natin ang Diyos? Hallelujah. Praise God. Napakaganda ng pangako dito ng Diyos. Walang hindi limited, no?
He can bring abundance and increase. Pwede niyang gawin na tayo ay magiging masagana at lalo pang sumagana. Hallelujah. In the midst of unlikely places, as we faithful, kaya sabi niya, as we faithfully sow seed, no? Sabi niya, magiging tapat tayo na ihasik ang mga butil. Butil. Praise God. Ano yung butil? Buti daw, buti. Butil. Yung butil na sinasabi rito, no, yung mga buto, salita ng Diyos. I-apply natin sa buhay natin ang mga butil. Ihasik natin sa ating mga puso ang butil para ito ay tumubo, lumago, at magkakaroon ng maraming bunga o maraming pagpapala. Ipagaganda pa nitong isa. No? Dapat sa ating pag-asik, dapat tayo ay magiging tapat, no? At magiging magalang, no? Magalang, marunong magpakumbaba. Tandaan nyo to. Ngayong linggo, ito yung ipamumuhay mo, no? Faithfulness, no? Paggalang, no? Pagmamahal, ano pa? No? Pagpapatawad. Amen. Hukay si Isaac, bukal ng balon. Maya-maya, nandiyan naman taga-Gerar. Oy! Amin yan. Ano sabi ni Isaac? O, di inyo yan. Kunin nyo, inyo pala yan. Lipat sa kabila. Amen. Praise God. Praise the Lord. Ganun ang isang taong nagnanais na siya'y pagpapalain. Kahit inaapi na, inaagawan na, walang reklamo. Go lang, go. Go. Mapagmahal at mapagpatawad. Ano pa sabi niya rito? At siya ay, generously, we can speak a harvest of blessing in due time. Kapag yun ang ating magiging attitude, katapatan, ano pa? Magalang, mapagmahal, marunong sumunod, tayo ay mag-iisip. Sigurado yan na ang Diyos, Kanya tayong pagpapalain sa tamang panahon. At ngayon na, sabi mo nga sa katabi mo, ngayon na ang panahon para matanggap mo ang pagpapala ng Diyos. Kaya tigil-tigilan mo na yung kasisilpon mo. Hallelujah. Isang oras sa umaga, isang oras sa gabi. Ayos na yon. Praise God. Damihan mo ng basa ng Biblia. Habaan mo ang iyong panalangin. Mahalin mo ang iyong kapwa at mahalin mo ang ating Panginoon. Ikaw ay pagpapalain niya sa nakatakdang panahon na dumarating sa iyo ang masaganang pagpapala. Yumuko tayo at manalangin, Panginoon, salamat po. Pinakita po ninyo sa amin ang kahalagahan ng aming buhay. Napakalawak pala, Panginoon, ang nais mo sa amin. Nabagamat dito kami nakatira sa isang maliit na barangay, Lord, ang purpose mo pala sa amin, namin po may sagawa. Na ikaw ay magdadala sa amin sa bawat komunidad.
upang magtayo, upang dalhin ang iyong salita, magtayo ng mga simbahan, hindi lamang dito sa Luzon, kasama ang Visayas at Mindanao. At hindi lamang ang Pilipinas, kundi maging sa buong mundo. Dahil ang sabi mo sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20, umayo kami, pangaral namin ng mabuting balita, bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at turo ang sumunod sa lahat ng iyong mga pinag-uutos. Panginoon, very clearly, Panginoon, our heart ay isang pusong turuan. Teachable heart. Katulad po ng vision na inilagay ninyo sa simbahan ng Silanganan Community Christian Church. Equipping people to equip other. Ano man ang salita na aming narinig sa inyo, ay ibibigay namin sa mga tao mapagkatiwalaan na magturo din naman sa iba. Para lumawak, lumaki at lumago, Panginoon, ang pananampalataya na ibibigay mo sa amin. Isulat mo po ito, Panginoon, sa aming puso. Tatakan po ninyo, Panginoon, ang iyong pangalan, ng iyong Holy Spirit, para ito ang aming daladala sa panahon na kami ay humahayo, sa panahon na kami ay nagtatrabaho, sa panahon na kami ay naglalakad. Katulad ng sinabi mo, Panginoon, sa chapter 6 ng Deuteronomy, isulat namin sa hamba ng aming mga pintuan, sa hamba ng aming mga bintana. Ituro namin sa panahon ng paglalakad, sa panahon ng pagpapahinga, upang kami mapanuto, Panginoon, na sumunod at dinggin, Panginoon, ang iyong panawagan. Pagkaisahin mo, Panginoon, ang aming puso. Pagkaisahin mo ang damdamin ng Silanganan Community Christian Church. Gumawa ka, Panginoon, ng mga kagilagilalas na bagay, Panginoon, sa lugar na ito. Mahal mo ang mga nagmamahal sa iyo. Pinagpala mo ang mga masunurin. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. I-bless mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. I-bless mo po, Panginoon, ang lugar na ito. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka, itaas, kilalanin sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, kung may mga pag-aagam-agam kami, may mga pag-alinlangan kami, Panginoon, Lord, mangusap ka, kumilos ka, magpadala ka, Panginoon, ng iyong mga mensahe sa pamamagitan ng iyong banal na salita na sa Biblia, upang kami mamulat, upang kami matuto na magtiwala at sumunod sa inyong nais at kalooban. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aking dalangin. May pananampalataya at pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Lahat ng anak ng Diyos magsabi ng malakas na Amen. Amen. Praise God. Thank you, Pastor.